Nakita mo na? May sound na? Meron na, meron na. Meron na. Meron na. No, meron na. Ayan, no? May sound na po. Hallelujah, may sound na rin na pala po. Praise the Lord po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Diyan po sa atin. Dito po ay alas 11 pa lang ng hating gabi ng 15 at diyan po ay 16 na. So tunay po ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Pasensya na po kayo dahil hindi ko po na-mute ang aking headset sa taas. Praise the Lord. Ating po muling basahin ang ating binasa. Amen. Sa Deuteronomy 30:19 to 20 po. Ang sabi dito ay, aking tinatawag sa langit ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't pipiliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, at ikaw at ang iyong binhi, na iyong iibigin ang Panginoong mong Diyos, na sundin ang kanyang mga tinig at lumakip ka sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay. Amen. At ang kalaunan ng iyong araw upang matahanan mo ang lupa na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ibinigay sa kanya. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Salamat sa kanyang salita. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ito po mga kapatid ay salita ni Moses, na kilalang-kilala po natin si Moses, mga kapatid, kung paano niya i-guide mga kapatid ang mga Israelitas patungo sa upang sila ay mawala sa pagkaalipin sa Ehipto. Amen. At ito pong mga salita niya ay sinalita niya na siya po ay malapit ng mamatay. Siya po ay mahina na. Kaya sa huli po mga kapatid ng sa Deuteronomy ay marami po siyang bilin na sinabi sa mga Israelitas. At isa na nga po ang ating binasa kanina. At napakaganda po mga kapatid ng ating binasa dahil ito po ang bilin niya sapagkat alam po natin ang istorya ng mga Israelitas na bagaman nakita nila ang himala, nakita nila ang kamay ng Diyos, na tunay na ang miracle ay dumating sa kanila, kung paano sila iniligtas ng Panginoong Diyos, kung paano nag-provide sa kanila, ay nakita po nila datapwat paulit-ulit din po ang kanilang pagkakasala. Amen. At alam po natin na kapag sila ay nagkasala, sila ay pinaparusahan ng Panginoon Diyos, sila po ay nililipol, sila po ay pinapatay. Hindi po kagaya natin ngayon, dahil ngayon po tayo ay nasa panahon ng biyaya. Kaya magkasala man tayo, ang Diyos mga kapatid ay nagpapatawad at laging bukas ang kanyang mga kamay para sa atin. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ang sinabi doon mga kapatid ay pumili kayo. Sabi niya, ang sabi dito ay ang buhay o ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Tunay nga mga kapatid na hindi tayo nilikha ng ating Panginoon Diyos na robot. Dahil tayo ay may power of choice. Tayo ay may kalayaan na pumili
kung ano ang nais natin. Bagaman ang Diyos ay puno ng kahabagan sa atin, bagaman ang Diyos ay puno ng pag-ibig sa atin, datapot mga kapatid, tayo ay pinababayaan ng Diyos na pumili kung ano ang gusto. Ano ang gusto mo? Gusto mo ba ng buhay o kamatayan? Gusto mo ba ng sumpa o pagpapala? Amen. Datapot ang sabi mga kapatid ni Moses ay kung sa kanya ay sabi niya ay piliin nyo ang buhay upang kayo ay mabuhay. Amen. So sa pagsasalita po na ganoon mga kapatid, mababasa natin mga kapatid ang mga ano ba ang profit kung papaano, kung tayo mabubuhay na matuwid, kung tayo susunod sa ating Panginoon. Di po ba puros pagpapala? Di po ba puros kapayapaan o prosperity, mga kapatid? At magagandang bagay po ang ibipagkaloob ng ating Panginoon. Datapot kung hindi po tayo susunod, mga kapatid, ay sinasabing naroon ang sumpa at naroon ang kamatayan. Totoo naman po dahil kung tayo po ay hindi makikinig sa salita ng ating Panginoon, hindi po tayo susunod, tunay ang kamatayan espiritual ay magaganap sa atin o ang ating kaligtasan ay matatakasan natin. Kundi mga kapatid, dinggin natin ang salita ng ating Panginoon at sundin sa ating buhay upang tayo ay pagpalain, upang ang kaligtasan mga kapatid ay ating makamit sa ating buhay. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mahalaga mga kapatid yung mga bagay na iniisip natin. Mahalaga mga kapatid ang mga bagay na tinutuon natin ang ating mga sarili sa bagay na yon. Ano ba mga kapatid ang ating nasa puso? Ano ba ang ating nais sa ating buhay? Amen. Ang Diyos ay maraming paalaala sa atin. Kaya nga sabi mga kapatid dito sa Proverbs 4:23, ang sabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Mga kapatid, ang ating puso dito mga kapatid ay tuturuan o magpuproduce ito mga kapatid ng kaligtasan kung tayo ilalagay natin mga kapatid ay ang mga salita ng Panginoon, ang mga bagay na makalangit sa ating Panginoon. Datapot kung tayo mga kapatid ay pababayaan natin ang ating puso sa kasalanan, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, mga kapatid, tayo ay mapapahamak. Amen. Mayroong buhay kung tayo ay nasa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, meron mga kapatid ditong tatlong bagay na toxic na kaisipan. Tatlong toxic na kaisipan o yung mga bagay na ating iniisip. Ang una mga kapatid ay ang self-exalting. Hallelujah. Dito mga kapatid siguro masasabi natin sa Tagalog ay ang pagmamayabang. Amen. So mga kapatid, ang sabi sa 1 Corinthians 10:12, kaya't siya na ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat baka siya ay mabuwal. Amen. Hallelujah. Yung mga tao, mga kapatid, na nagmamataas na akala mo ay kung sino na, akala mo ay para bang mga kapatid na hindi sila pwedeng utos-utusan, hindi sila pwedeng sabihan ng mga bagay na hindi maganda at kailangang i-respect lagi sila mga kapatid. At sila din naman mga kapatid, kung sila ay makatingin sa mga tao na halimbawa mga kapatid, sa mga tao na hindi magaganda ang buhay o mahihirap o isang tao na maliit lang sa paningin ng iba, ay mga kapatid, ganon ang nangyayari. Nagiging self-exalting sila na ang kanilang mga sarili ay itinataas nila. Amen. Di ba mga sabi mga kapatid na kung itataas natin ang ating sarili, tayo'y ibabagsak ng ating Panginoon. Amen. So may pangyayari mga kapatid sa Biblia na
kagaya ni Abraham. Hindi naman siya nagse-self-exalting, mga kapatid, pero mabibilang din natin, mga kapatid, siya na siya ay nagkasala dahil mali ang kanyang pag-iisip. Naalala nyo, mga kapatid, na si Abraham ay pinangakuan ng Diyos ng anak sa pangako, the son of promise. Amen. At noong, mga kapatid, hindi pa dumarating si Isaac na kanyang anak sa pangako, siya, mga kapatid, ay nainip at gumawa siya ng kanyang gusto. At di ba, mga kapatid, na sinipingan niya si Agar na kanyang katulong. At, mga kapatid, noon ay nagkasala siya sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, sa lahat ng ating pagkakasala, ang Diyos ay may kaparusahan. Amen. Hallelujah. At, mga kapatid, nabigla siya sa kanyang isipan na gawin yon, ang mga bagay na yon. Amen. At naroon, mga kapatid, ang consequence na hindi madali, mga kapatid, napapalampas, mga kapatid, sapagkat nakaalala nyo, mga kapatid, na si Isaac at si Ismael na anak niya, mga kapatid, kay Agar sa Egyptian, mga kapatid, ay sinasabing siya hindi siya ang anak na pangako, kundi siya ay anak, mga kapatid, sa anak siya, mga kapatid, na hindi siya ang ipinangako ng ating Panginoon, at si Ismael, mga kapatid, ang ama ng mga hindi freedom. Amen. At, mga kapatid, nakita natin hanggang sa ngayon kung paano nag-aaway ang mga bansang yaan, na ang Arab countries at ang Israel, mga kapatid, ay magkaaway. Datapot sila ay magkapatid. At hanggang ngayon, mga kapatid, ang consequence na yon ay nangyayari pa rin, at lalo pang umiigting ang kanilang pag-aaway. So, sa lahat, mga kapatid, ng ating mga kasalanan, there's a consequence, mga kapatid. Hallelujah. Datapot ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, kay Abraham ay hindi nagbabago, bagaman siya ay nagkasala. Amen. Ganong kabuti, mga kapatid, ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Naalala din natin, mga kapatid, ang kasaysayan ni Haring David, kung paano siya ay nagkasala kay Bathsheba na babae, mga kapatid, na may asawa na asawa ni Uriah, na siya ay sinipingan, mga kapatid, ni Haring David. Bagaman siya, mga kapatid, ay hari, mga kapatid, hindi siya nag-isip. Inisip niya, mga kapatid, ang kanyang katungkulan, na siya ay mataas, na kaya niyang gawin ang lahat. At hindi niya alam, hindi niya nabantayan ang kanyang sarili, hindi niya nakabantayan ang kanyang puso, at, mga kapatid, siya ay nagkasala. So, marami, mga kapatid, na consequence na dumating kay Haring David, hanggang sa nahati, mga kapatid, ang Israel. Hallelujah. So, mga kapatid, kailangan natin bantayan ang ating isipan, ang ating puso, upang tayo ay magkasala. Nangyari man yun, mga kapatid, kay Haring David, ay pinagpala pa rin siya ng ating Panginoon Diyos. At sinabi niya na ang kaharian ni Haring David ay mananatili magpakailanman. At sapagkat yon ang pangako ng Panginoon, tunay, mga kapatid, na ang Panginoon na hindi siya sumisira sa pangako niya, sapagkat siya, mga kapatid, ay katotohanan. Amen. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Datapot tatandaan natin, mga kapatid, kung ayaw nating danasin ang mga bagay na magpapahirap sa ating kapag ginawa natin yon, ay isipin natin. Naalala ko, mga kapatid, yung preaching ng aming pastor noong linggo. Ang sabi niya ay thinking of thinking, or thinking of your thoughts.
isipin natin mga kapatid yung iniisip natin. Kalimitan mga kapatid, hindi na natin kayang isipin dahil kapag tayo, yung emotion natin, yung pagnanasa natin mga kapatid, kaagad-agad nagagawa natin at nasa huli ang ating pagsisisi. Kahit sino ay dumanas ng bagay na yon, kahit ako mga kapatid, marami rin akong bagay sa aking buhay na pinagsisisihan ko bakit ko ginawa yon. At mga kapatid, hallelujah, purihin ang ating Panginoon dahil siya ang Diyos na mabuti at Diyos na mapagmahal sa kanyang mga anak. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord po, Pastor Jerry, Sister Grace. Blessed morning po sa inyo, Sister Shesed. Hallelujah. Sister Oliva, Sister Juliet. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay mga kapatid na ang kapayapaan, ang prosperity ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. Hallelujah. Ang number 2 mga kapatid ay destructive thoughts. Yung mga nakaka-distract na pag-iisip. Lagi na lang sinasabi mga kapatid na, hindi naman ako karapat-dapat. Hindi naman ako qualified. I'm not good enough. Hindi ako magaling. Dito na lang ako. I'm not strong. Sabi, at mga kapatid, hindi natin alam na yung mga bagay na yon ay hindi sa ating Panginoon. Dahil nilikha tayo, mga kapatid, na we must be always positive. We must be alive, mga kapatid, lalo't sa mga gawain sa ating Panginoon. Huwag tayo, mga kapatid, maliitin natin ang ating sarili dahil nilikha tayo, mga kapatid, na we are wonderfully made, mga kapatid. At tayo may kanya-kanya na kakayahan at kanya-kanyang mga talent. At tayo, mga kapatid, ay itataas ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sapagkat mga kapatid, higit siya na nasa sa atin kaysa nasa sanlibutan. Lagi tayo mga kapatid blessed. Hallelujah. Sapagkat ang kanyang mga anak ay binasbasan ng ating Panginoon at tayo naman mga kapatid ay binigyan ng buhay upang ang buhay na ito ay maging sagana. Huwag po tayong laging kawawa. Huwag po tayong laging sabihin natin, ganito na lang ako. Tama na to sa akin. May mga bagay na higit pa ang Panginoong nakahanda sa atin. Dahil ang plano niya sa atin mga kapatid ay dito mga kapatid sa Jeremiah 29:11 sinasabi na, "For I know the plans I have to you, declared the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and future." May mga magandang bagay mga kapatid na darating sa atin. Kung tayo mananatili sa ating Panginoon, sasaliksikin natin at ang kanyang mga kasulatan at mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay gagawin natin sa ating buhay. Praise the Lord. Ang number 3 mga kapatid ay critical thoughts. Mga kapatid, maraming nagkikritik, maraming namimintas, at maraming namumula sa lahat ng mga kapatid ng panahon na to. Dahil kasi mga kapatid, ang sabi nga ay ang espiritu mga kapatid ni Delilah mga kapatid ay naandito, at ang espiritu ni mga kapatid yung prostitute sa Bible na sinasabi ay naandito. Kaya marami mga kapatid ang mga naggalang espiritu na hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid ay mag-iingat. Lagi tayong nangyayari din naman ito sa atin mga kapatid. Namimintas tayo sa mga nakikita natin, sa mga bagay na hindi mabubuti. Para bang na dinadown natin ang mga kapatiran natin na nangangailangan. Sabihin natin, lagi naman yan nangangailangan, lagi naman yan nanghihingi ng tulong, lagi naman yan ganyan, laging nasa isang tabi, para bang laging kawawa. So maraming bagay mga kapatid. Dapat tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid, tinulungan ba natin ang kapwa natin? Binigyan ba natin ng encouragement ang mga tao na nanghihina?
Pinaalalahanan ba natin mga kapatid ang ating kapatid na nakapagsalita ng hindi maganda sa mabuti, pinangaralan ba natin o in-encourage ba natin sa mabuting salita mga kapatid? Sapagkat tayo mga kapatid kalimitan namimintas tayo nagsasabi tayo ng hindi maganda tapos wala tayong ginagawa. So na hindi ito karapat-dapat sa ating Panginoon. Kailangan natin mga kapatid, may nakita tayo sa ating kapatid. Yes, iabot natin ang ating kamay, ipag-pray natin siya, ipadaman natin mga kapatid ang pag-ibig sa Kanya dahil ito ang tunay na kalooban ng Panginoon. Kung makita mo siyang ganon, kung may kapatid man o hindi, damayan mo siya at sapagkat dito tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Thank you Pastor si Jezebel. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon ang Jezebel Spirit. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating mga pag-iisip. Dahil akala natin mga kapatid, nasa sa Diyos pa tayo, nasa kalooban pa tayo. Pero hindi natin alam mga kapatid, tayo ay nagkakasala na. Ito po ay nangyayari din sa akin at ako'y nakukonsensya mga kapatid. Kapag alam natin mga kapatid, tayo nagkasala, ang Espiritu ng Diyos ay hindi makakasama sa atin. Hallelujah. Ang sabi nga sa Proverbs 16:24, sabi, mga maligayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa buto. Amen. Huwag po tayong magsasalita ng hindi maganda sa kahit kanino. Ikaw kasi, tamad na tamad mo. Ikaw kasi hindi ka kasi marunong. Ikaw kasi, ganyan ang mga ginawa mo, hindi ka dapat ganyan. At mga kapatid, hindi natin alam na tayo ay nagkakasala. At kung ano yung sinasabi natin mga kapatid, ito ay mangyayari. Dahil nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan mga kapatid na tayo ay iwinangis sa Kanya. At kung tayo mga kapatid magsasalita, this is powerful. So kung ano ang lagi nating sinasabi, iyon ang mangyayari dahil ang ating salita ay mayroong kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoon. Proverbs 18:21 ang sabi mga kapatid, kamatayan at buhay ay sa kapangyarihan ng dila. At nagsisiibig sa Kanya ay nagsisikain ng Kanyang bunga. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Napakagandang paalaala sa atin. Amen. Iingatan po natin ang ating pagsasalita. Lagi po tayong nahuhulog dyan. Kahit sa aking sarili, marami rin po talagang nahuhulog sa mga pagsasalita dahil marami pong natitisod sa ating mga salita. Amen. Kung tayo mga kapatid ay magsasalita sa ating kapwa ng magagandang bahay, speak mga kapatid, life. Magsalita tayo ng buhay. Amen. Tayong magsalita ng kamatayan na makakamatay sa ating kapwa. Amen. Huwag tayong magsalita ng hindi maganda. Kung maganda ang ating sinasalita, tayo mga kapatid ay pagpapalain ng Diyos at ito'y mangyayari sa atin. Huwag tayo mga kapatid laging daing na lang ng daing sa kanyang buhay. Lagi na lang naghihinagpis. Kung tayo'y ganon ang ating ginagawa, lalo pa tayong maghihirap. Dahil alalahanin natin mga kapatid na puno ng pangako ang Diyos sa atin. Pagtiwalaan lang natin siya. Amen. Napakaganda mga kapatid ng mga paalaala ng ating Panginoon. Hallelujah. 2 Corinthians, dito mga kapatid, 2 Corinthians 3:5 mga kapatid, ang sabi ay, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman ay hindi nakikipagbakang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata ng aking pakikipaglaban ay ukol sa laman, hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, sa makakapangyarihang gumigiba ng kuta, na siyang gumigiba ng mga malaking haka at ang bawat bagay na matayog, nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Hallelujah mga kapatid.
Praise the Lord. Kung tayo mga kapatid ay nakikita natin at nararamdaman mga kapatid na tayo ay lumilihis na ng landas at ang ating mga laman ang nasusunod mga kapatid, let's go to Christ. Amen. Let's pray to our Lord. Let's speak to our God. Ikonsulta agad natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Upang ang lahat ng ating pag-iisip na mga masama ay palitan ng mabuti ng ating Panginoon. Kasi minsan kasi lagi natin mga kapatid pinagbibintangan mga kapatid. Sabi natin kasi gawa ito ni Satanas, gawa ito ng kaaway. Hindi natin alam mga kapatid ng ating mga sarili ang ating kaaway. Amen. Dahil ang ating mga sarili ay hindi natin pinupuno ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Amen. Di po ba nangyayari po ito lagi sa atin? Amen. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, sa ating mga buhay ay mamuhay ang ating Panginoon at patuloy natin panghawakan ang kanyang salita. So meron pa mga kapatid na isa pang versikulo, pasensya na po kayo, medyo napahaba. Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa Philippians 4:7-9. Hallelujah. 7-9. Ang sabi mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos ay di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Ang kapayapaan mga kapatid na walang katulad ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon at bibigyan tayo ng kapayapaan mga kapatid na ang sabi nga ay hindi maibibigay ng sanlibutan. Hallelujah. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay ang katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, hallelujah, at anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, amen, at kung may anumang kapurihan ay isipin nyo ang mga bagay na ito, na ang mga bagay na inyong natutuhan ay tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin nyo at ang Diyos ay kapayapaan sa inyo. Napakaganda mga kapatid ng versikulo na ito. Hallelujah. Pinapaiwas tayo mga kapatid sa mga maling pag-iisip. Pinapaiwas tayo sa mga bagay na hindi mabubuti, kundi isipin natin ang mabubuting bagay mga kapatid, mga bagay na makakabuti sa atin mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga bagay na kaibig-ibig, malinis, at mga bagay na nauukol sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Nawa mga kapatid, tayo ay mayroong napulot sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Babasahin kong muli mga kapatid ang ating key verse. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Aking tinawag ang langit at ang lupa, pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Amen. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig. Amen. Ibigin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Susundin natin ang kanyang mga salita. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat siya ang buhay. Hallelujah, siya ang may-ari sa atin. Siya ang ating buhay mga kapatid. Hallelujah. Piliin natin mga kapatid ang buhay mga kapatid, sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Patuloy pa tayong maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy pa natin ibigay mga kapatid ang nais ng ating Panginoon para sa Kanya. Amen. Siya ay mapagmahal, siya ay puno ng kahabagan. Kung tayo man ay may kasalanan, ang Diyos ay sagana sa pagpapatawad sa atin. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Pagpalain po kayo at patuloy pa po nating patuloy pa tayong magsumikap ng mga bagay na nauukol sa langit at sa ating Panginoon. Amen. Sa araw pong ito, ilagay po natin ang salita ng ating Panginoon sa ating mga puso. Patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon na linisin ang ating mga puso at isipan, at bigyan tayo mga kapatid ng tamang espiritu kagaya ng panalangin ni Haring David. Hallelujah.
Create in me a clean heart, O God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. At patuloy pang kumilos, mga kapatid, ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay na sa pamamagitan ng sa kanyang kahabagan at ang pag-ibig ay sumagana sa atin. Praise the Lord. Basbasan tayo ng ating Panginoon at kayo din naman mga kapatid. Hallelujah. I love you all at pagpalain pa po tayo ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po ay mananalangin sa sandaling ito. Praise God, sa ating pong devotion, patuloy pa po tayong makipag-usap sa ating Panginoon sapagkat yun po naman ang lagi ng ating Panginoon, ang tayo ay kausapin at paalalahanan sa ating mga buhay. Praise the Lord. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, sa pagwawakas po ng aming pag-aaral, O Diyos, paghahayag ng iyong salita, Ama, sa aming morning devotion, mga kapatid. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ay pinapasalamatan namin, O Diyos. Itinataas namin, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, O God, na nagpaalala sa amin, Panginoon, na kami manatili sa buhay, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, sa kaligtasan, Panginoon. Yamang ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran sa namin, Panginoon. Yamang ikaw ang Diyos na may ari sa amin, Panginoon, hindi ang kaaway, O God. Ikaw pa, Panginoon, ang sundin namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Ingatan mo po, Diyos, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, O God. Hallelujah. Lakipan mo po kami palagi, O Diyos, ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang maiwasan namin, O Diyos, ang magkasala laban sa iyo, Panginoon. Nais po namin, Ama, na madatnan mo kami, O God, na naglilingkod sa iyo, na may malinis na puso, O Diyos, na sumusunod, O God, sa iyong kalooban, Panginoon. O Lord, pasbasan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nakarinig sa ngayon, Panginoon, ang church ng Balayan, na Panginoon, na patuloy mo po silang pagpapalain, O God, patuloy mo po silang itataas, patuloy mo po silang sasamahan, saan man sila pumaraon, pagyamanin mo po at palakasin, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, at maging, O Diyos, ang pastor po na ipinagkaloob mo po sa iyong mga anak, O Diyos, tunay na nagagalak kami, Panginoon, sapagkat naroon po, Panginoon, O God, ang kanyang katatagan, Panginoon, O Diyos, naroon ang kanyang sipag, Panginoon, naroon ang kanyang pagmamalasakit at ang mga sakripisyo, O Diyos, na ipinagkakaloob niya sa kanyang mga anak. O Lord, patuloy mo siyang pagpalain, O Diyos, balutin mo sila ng banal na dugo, Panginoon, O God, at ang kanyang mga anak, O Lord, ang iyong kawan, O Diyos, na pinili sa lugar ng Balayan, O God, patuloy po, O Diyos, ipaulan mo ang iyong pagpapala, pahabahain mo, O Diyos, ng iyong pagmamahal, O God, yakapin mo sila palagi, Panginoon, at patuloy na ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanila. Ipagkaloob mo po, O Diyos, ang desire ng kanilang mga puso, O God, yamang ang lahat ng bagay, O Diyos, O Lord, ay pinagkakatiwala namin, ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, maging ang lahat po ng nakinig sa sandaling ito, O Diyos, pagpapala po ang iabot mo at ang iyong pagmamahal, O Diyos, ay lumakip sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin, O Lord, ipinagkakatiwalang lahat, ipinagpapasalamat sa iyong pinakamataas at pinakadakilang pangalan, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Hallelujah. God bless you po.